Ito po yung sabi sa Isaiah 40 verses 28 to 31. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might, he increaseth strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyong ito na kami po ay inyong dinala sa inyong bahay-sambahan, makapagpanalangin, makapagpuri sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Pagpalain niyo pong bawat isa, pagpalain niyo po ang inyong banal na salita. Sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Pwede na po kayong maupo. Ang preaching po ay sa prayer meeting ay hindi po yung pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga po yung prayer time natin. So, yan. So, bago po ako magpatuloy, nais ko pong pasalamatan. Unang-una po ang Panginoon sapagkat ako po ay buhay pa. Hindi po, mayroon pong hindi nakakalam. Birthday ko po noong November 16. Happy birthday to me. Ayan ang problema, malaki. So, isipin mo, 32 years na ako sa church, kaya lalo kong pinapasalamatan ang Panginoon. At pangalawa, at nais ko pong pasalamatan ang ating mahal na pastor, sapagkat kung hindi po sa kanya, saan po ako pupulutin 32 years ago. Okay, sa mga nakakaalam po sa akin, alam niyo po yung buhay ko, ano po. So, bago po tayo mag-iyakan, pumunta na po tayo doon sa ating mensahe ngayong gabi. Ang title po ng aking mensahe ngayon, Waiting upon the Lord, an ingredient of prayer. Yon. Waiting upon the Lord, an ingredient of prayer. So, yun po yung title. Sa yung introduction po, sinadya ko pong hindi isulat dyan sapagkat nais ko pong magkwento sa inyo. So, in relation sa aking isi-share ngayong gabi, meron pong dalawang instances na nangyari somewhere in Makati, 3 years or 4 years ago. Ganito po nangyari. Meron pong isang private citizen, meron siyang sariling sasakyan, habang siya ay nagdadrive, nakita niya, na-flat po yung gulong niya. Okay? So, lumabas siya, marunong naman siyang magpalit ng gulong. So, inayos niya. So, habang tinatanggal niya yung gulong na flat, dumating yung towing vehicle, yung wrecker. Okay? Dumating, sabing gano'n Sir, tulungan po namin kayo. So, tinulungan. So, yung private citizen, tuwang-tuwa siya kasi tinulungan nga siya. So, nung maayos na, nung babalik na siya sa upuan niya at magdadrive na siya, tinu pa rin. Okay? Tinuloy yung pag-wrecker sa kanya. So, he got angry, nagulat siya, na-shock siya, may baril yun. Okay? Binaril niya yung taga-wrecker. Napatay. Napatay niya. So, yun ang unang instance. Ano po. Yung pangalawang instance po, yung magpipinsan, dalawa, magbubuko. Yung nagtitinda ng buko, dyan banda sa South Cemetery. Magpipinsan sila, okay, nag-agawan sa pwesto. Nagalit yung isa, siyempre ano bang ginagamit ng magbubuko, di ba taga?
nagtagaan yung dalawa. So namatay yung isa, nakulong yung isa, dalawang pamilya gutom. Okay? So, yun ang dalawang instances na yun ang introduction ko. Ano po. So, yung title po ng aking devotion ngayon, Waiting upon the Lord, an ingredient of prayer. What does waiting upon the Lord do? Number one, waiting upon the Lord or spending time with God, bilang believer po, tayo po ay nagpipray, tayo po ay nagbabasa ng Bible. Pag hindi po ako nakakapagbasa sa totoo lang, magulo buhay ko. Okay? So, waiting upon the Lord or spending time with God in prayer will make you spiritually strong and eventually will make you spiritually stronger. Okay? Yun po yung sabi ng 31, verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Okay? So, yun po yung magagawa ng waiting upon the Lord. Kung ang prayer is an ingredient of faith, ito po, waiting upon the Lord is an ingredient of prayer. Number two, what does waiting upon the Lord do? Waiting upon the Lord or spending time with God in prayer produces Christ-like characters. Yan po, makikita po natin sa Galatians 5. Yan, makikita. Sandali lang ha. Galatians 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit, of course, when you pray, when you read the word of God, yan po mangyayari. Ano po? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Going back to sa aking introduction, sa tingin nyo ba, kung yung taong bumaril o nakabaril, at saka yung taong tumaga ng tao, kung nandun sa kanya itong 9 graces of the Lord, okay, mangyayari kaya yon? Or ganito, posible bang makabaril yung taong may baril na yon kahit na believer siya? Pwede. Pero, posibleng ikikripol niya lang. Pwede niyang barilin sa paa, o basta wag patayin, ibig sabihin. Okay? Kasi kung may baril ka nga naman, tapos nabuso ka, kahit believer ka, bilang believer at meron kang old nature, magagawa mo yon. Pero, ang maganda rito, if you are constantly faithful ka, ipipray ka, nagbabasa ka ng Bible, lumalago ka sa Panginoon, parang imposible mangyari sa'yo yan. Pwedeng ibang trials naman, di ba? Pwede yun. So, yun po yung mangyayari. Number 2, waiting upon the Lord or spending time with God in prayer produces Christ-like characters. Yun po yung 9 graces, Yun po yung mangyayari pag ikaw ay nagpipray, nagbabasa ng Bible, And number 3, last point. Waiting upon the Lord or spending time with God pleases God. Diba? Everybody wants to please God Pero, nagpipray ba yan? Yung buhay ba niya, maayos ba? God does not require us or does not command us to be perfect. Diba? Hindi naman tayo perfecto Ako nga, yung mukha ko hindi perfecto Maraming infirmities.
Nag-iimisip. So, number 3 po, waiting upon the Lord or spending time with God pleases God. Makikita po natin yan sa Hebrews 11, verse 6. Ito pong nakalagay dito. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, ito yung nagpipray, di ba? For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yun po yung tatlong bagay, ano po. Waiting upon the Lord will make you strong and will make you eventually stronger. Number 2, waiting upon the Lord in prayer produces like Christ-like characters. And number 3, it pleases God. Pero bilang believer nga, hindi lang tayo naghihintay, walang ginagawa. Hindi ka productive. So, alam po natin yung mandato ng Panginoon, yung mandate niya sa Matthew 28, 19 to 20. So, as we await for the Lord's coming, second coming, gawin po natin yung tatlong bagay. Evangelization, edification, and education. Yun po yun. So, in conclusion, if you want to be spiritually strong, let us learn and endeavor to wait upon the Lord. So, yan, if we as believers of Jesus Christ want to be like Christ, let us learn and endeavor to wait upon the Lord. And if you want to please God in our everyday life, let us endeavor to wait upon the Lord. Balik po tayo sa Isaiah 40 verse 31. Ito yung ating last verse. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Maraming salamat po.